Ito ka-coffee, dumako muna tayo sa Senado. For the longest time, hindi nila naiisip ito, yung oral health. Sobrang importante nito ka-coffee. Maski ako, nung bata ako, hindi rin ako masyadong conscious dito sa kahalagahan ng oral health. Kasi hindi nabibigyan ng sapat na pansin yan. Diba yung pangangalaga, simpleng pangangalaga sa ating ngipin, laki ng epekto yan. Pinabayaan yan for the longest time. Pero ngayon, sa Senado, nakikinig ako ng hearing dyan, napag-uusapan na. Kasi niraise ito ni Senator Raffy Tulfo at sinusugal ito ni Senator Loren Legarda, which is tama lang. Diba? Yan dapat ang ginagawa sa pagdinig dyan sa Senado. Yung gumawa kayo ng mga batas na mag-aalat ng pondo sa isang programa na dapat binibigyan ng pansin. Hindi yung gagawa ka ng investigasyon ng kung ano-ano dyan sa Senado, hindi makakatulong. Ito dapat hanapan ng pondo para sa kalusugan. Parte pa rin po ito ng health ng kalusugan natin Pero napapabayaan. Aminin man natin sa hindi ka-coffee. Tignan mo, 72% ng ating populasyon ay nagsasuffer sa tooth decay. Kung titignan mo, may pagkasimple lang pero seryoso itong usapin pala na ito. Ang daming mga daladalang sakit kapag hindi natin naaalagaan yung ating mga ngipin. Sige, basahin natin ito sa Senado. Naanim lang ako dito dahil kahit pa paano, bukas siyang simple itong issue na to, pero napag-uusapan na, napagdidebatehan na. Senate of the Philippines, Dental Health, No Laughing Matter. O biruin mo, tinan mo itong title nila Kasi simple nga dahil sa simple, itong usapin na to, hindi na napag-uusapan. Senator Raffy Tulfo sought the support of his colleagues in coming up with the measures to address the dental health concerns of Filipinos which, if left unaddressed, could lead to life-threatening diseases. Bakit kanyo kinakailangan i-address yan? Kung nanganganak yan ng mga sakit, di ba? Simpleng sakit ng ngipin, nanganak yan ng iba pang mga sakit, saan mo dadalhin yan? Kung wala kang pera sa government hospital. Sinong gagastos dyan? Hindi ang gobyerno. Diba? Yun ang mahirap sa atin For the longest time, ang nagiging style natin sa pag-address ng mga sakit, hayaan muna natin na magkasakit, dalhin sa ospital gagamutin. Pwede naman prevention. Diba yung style na prevention? In fairness sa DOH, nag-change nila ng strategy ngayon. Ang strategy ng DOH ngayon, yung campaign nila, huwag mo nang hintayin na magkasakit ka. Doon ka sa prevention. As early as now, i-detect mo na may sakit ka para hindi na rin lumaki yung gastos ng pamilya mo. If ever na wala kang budget, syempre, pupunta ka sa government hospitals, gagastos din ng gobyerno para sa'yo. Dahil kung sana naiwasan lang yan, hindi na sana darating sa punto na yan. Diba? Simple pero rock. In a privileged speech, Tulfo noted that 72% of the country's population, nakakabahala ito suffers from tooth decay, which can affect mental health, self-confidence, and even employability. May punto. Pag bungi ka, papaayos sa sundalo, di ba? Apply ka ng military. Pag hindi magandang ngipin mo, papaayos pa sa lahat yan. O baka hindi ka pa matanggap dahil wala ka pang paayos ng ngipin. Di ba? Self-confidence, malaking bagay din yan. At yung mental health, usapin sa mental health. Tulfo stated that he has filed a resolution to institutionalize a stronger oral health care program and hopes to gain the support of his fellow senators and other concerned government agencies. A strong policy and support from us here in Congress could have far-reaching effects for our people. I hope we can prioritize this through appropriate legislation and eventually during the budget season, I hope we can fund this program accordingly. Sabi po ni Tulfo sa kanyang privileged speech nitong Martes, May 14, 2024. Ang maganda dito, sinusugan ito ni Senator Loren Legarda. Sige. Up. I-add ko ito namang sinasabi ni Loren Legarda. Kasi naaaliw ako kanina na parang, diba, simple lang yan pero pinabayaan natin Nasa balita ng politico.com, kung nakikita nyo sa inyong screen dyan. Make dental care a priority, sabi ni Legarda. Matapos ang privilege speech ni Tulfo dito, nagsalita din si Loren Legarda dyan. And in fairness, si Pia Cayetano, sumasagot din siya dyan, na yung allocation dito sa dental care natin, pwede naman mahugot doon sa allocation for general na pangkalusugan, di ba? Ng mga program pangkalusugan. Pero walang specific. Senator Loren Legarda is making a huge push to enhance Filipinos' access to dental and oral health care. Legarda made the commitment after expressing dismay over the neglected state of dental care in communities.
lalo na sa mga probinsya-probinsya. Wala talagang access. Kasi napabayaan na yan eh. She stressed that everyone must have access to essential dental health and oral care to help improve quality of life for people across the country. I am deeply committed to improving dental health in our communities. It is heartbreaking to see how often dental care is overlooked. This is why I fully support efforts to ensure everyone has access to essential dental and oral health care. Sabi po niya sa kanyang post sa Instagram. By prioritizing this, we can significantly enhance the quality of life for people in the provinces and cities. Together, let us ensure everyone has access to dental health and oral care they deserve, sabi po ni Senator Lauren Legarda. Di ba? Simple pero malaki ang impact nito. Dante Manuel, di ko makita FB mo ka-coffee. Search lang po ka-coffee. Mabilis naman mahanap. I-search lang po ang ka-coffee, no? Daming kasalanan ni Digong sa mamamayang Pilipino. Yan, naglalabasan na yan. Manuel Ridao, no? Yes, Senator Tulfo. Dental care has been neglected for so many years. Buti nga ito na pag-uusapan na yan. Ruby Santa Monica, ka-coffee panahon ni President Marcos, senior ito ha, may dental care sa elementary kami. Oo nga eh. Pero, di ba? Hindi ko na kasi naabutan yun eh, that time eh. Pero, yung naabutan ko mga administration, slowly ini-introduce yan ng mga pribadong sektor pa, di ba? Sa mga elementary, yung simple distribution ng toothbrush, pagtutoothbrush. Pero, yung legislation, yung policy of the state na mag-institutionalize sa mga programa na yan, wala tayong makikita. Wala naman dentista sa mga government hospital, dentist, may private clinics, budol fees. Isa pang punto yan. Pero sa mga clinic, sa mga barangay clinic, meron naman na problema schedule, di ba? Sa isang linggo, isang beses lang. Halimbawa dito sa amin, no? Isang beses lang. Kung pupunta ka sa clinic, sa barangay clinic yan, pipila ka ng Martes. Ang dami nyo. Maglalabas ng yellow pad dyan. Palista mo lahat dyan, magpapabunot. Siyempre, pag wala kang pasensya at may trabaho ka din, hindi mo na hayaan mo na lang mabulok yung ipin na lang. Diba? Noon po may libreng linis at bulot ng ngipin panahon ni Marcos. Sana nga maparami pa yung ganyang access eh. Ngayon meron din naman ngayon na sa mga barangay health clinic, no? Pero hindi nga lang ganyan nabibigyan ng pansin. Pero maganda ito ka-coffee, magandang development ito. Sana magtuloy-tuloy na po itong efforts na ito. Magsimula sa legislation yan, bigyan ng pondo yan, yung mga programa na kung ano man yan para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Alright, sige. Ka-coffee, ako yung magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin, yung mga nasa Facebook. Oy, thank you ka-coffee for tuning in. Pwede niyo pong i-like ka-coffee at mag-follow sa aking Facebook page, ang ka-coffee. Yan, nasa taas po. Click, like, and follow lang yan. At kung nasa YouTube po kayo, please make sure na kayo po yung nakasubscribe na. Yan, nasa baba, click nyo lang po ang subscribe. At i-like lang po yung video na yan kapag hindi pa po kayo naka-like. Alright, thank you ka-coffee sa pagsama sa akin. Kita-kits ulit tayo tomorrow, ha? Papasyal tayo dyan sa Liwasang Bonifacio bukas, no? Para sa pagkilos dyan sa Liwasang Bonifacio. Alas 5 ata yan, alas 5 hanggang alas 8. Maraming salamat po sa inyo ka-coffee, ha? Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Thank you everyone. Bye-bye. Bye everyone.